Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Lord, thank you. It's so good to worship you, Father. So good to worship your holy name. And thank you for this privilege that we are here again, oh God. We gathered, Lord, to exalt you and to honor you because all the days of our lives, Lord, you are so, so good to us. No words can explain, and even the width of our thinking, our thoughts, Father God, your goodness is beyond all of those. So we glorify your name. And Holy Spirit, thank you for your presence in our midst. And thank you for your blessing. Blessings are following us. They will follow after us because you are with us, Lord. You are more than enough blessing in our lives, oh God. So this morning, we thank you for the message, oh God. Thank you for the lives of mothers all over the world, the lives of mothers here in ever-increasing grace, and the lives of all mothers, Lord, na nakikinig po sa kanila pong mga tahanan through their cell phone, through their TV, television, or through this streaming, oh God. Your blessing be upon them. Lord, we give you all the praise and honor today in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Praise the name of Jesus. Okay, we can all be seated in the presence of the Lord. And again, good morning. Praise the Lord. You have to expect in your life that because God is good, and that good God dwells in you, all good things will follow after you. Lahat na mabubuting bagay ay susunod sa inyo. And they are not just following you, good things will rest upon you. Do you believe that? Good things, pag sinabing good things, lahat ng mabubuting bagay, promotion, favor, multiplication, every good things, they will rest upon you. There are bad things happening around us, but the Lord will make it sure that those good things will come unto us and it will surely take place and happen, manifest into our lives. Amen. Kaya nga po, we're gonna praise God for that. At syempre, ang isa sa susi upang makita natin ang mga mabubuting bagay na yan is you have to focus on God because the Bible says there's only one good and that is God. Praise the Lord. Amen. So if you want to see good, if you want to experience good, if you want to understand good things, look unto Jesus. Look unto God because He is good all the time. Okay, yung mga gusto na mag-give up yan, never ever give up. Praise God. Natutuwa ako sa patotoo ng mga kapatid, no? I'm so much blessed because we can see the goodness of God in their lives. At there's a perfect time talaga. Alam mo, kapag kapanahon na upang lumabas ang bata sa tiyan ng nanay, kahit na hindi mo kinakailangang umiri ng ganon katindi, lalabas talaga yan eh. Amen? Kaya siguro, pwede niyong itry minsan sumisipol habang palabas yung bata. Enjoy. Pero alam ko masakit talaga yan. Although di ko pa nararanasan, di ko alam kung kailan ko mararanasan at wala akong balak mararanasan. Amen? Praise God. That's why we really appreciate mothers. Okay? Natuwa ako sa testimony ni Sister Ceres. Grabe And that is the heart of a mother. Kahit na ilang paulit pabalik-balikin nung kanyang anak, hindi malayo, hindi mas malapit ang Lucena, di ba? Tsaka walang sariling sasakyan, nag-commute ka lang. Di ba? Naka-Fortuner. Amen. Praise God. And even the Lord bless you. Now, if blessings will follow you, there comes a time that money also will no longer be your problem. Because you have a lot of money already. Amen? Ibang hindi mo na po problema yan ang pera kasi nga, ang problema mo na lang kung paano mo gagastusin lahat ng pera mo. Praise the Lord. Pero hindi yun mangyayari hanggat hindi naaalis mo na ang puso mo sa pera. How could it be that money has no longer attachment in your heart if you make God
first and foremost, above all, from your money. Okay? Ibig sabihin, you are using money to glorify God. You are using money to serve God. You are using money to control. Okay? Not money controls you, but you are controlling money. You are the master of money. Hindi yung pera ang master mo, but you are the master of money. So, kapag kasi hindi nangyari na ikaw ay master ng pera, ikaw ang susunod dun sa pera. Because if your money is your master, you go where your money is. Kaya maraming hindi nakakapaglingkod because of money. They have no time for God. They have no time to worship God because of money. Okay? Pero alam nyo, kapag namatay ka na dito, ibig sabihin namatay ka na, the Lord gives you a lot of money, and yet, ang Diyos pa rin ang priority mo sa buhay mo, ibig sabihin, you are already entrusted of all these things, then the Lord will use you to be a blessing to many, especially in propagating the gospel. Amen. Praise God. So today, palapakan nga po natin ang Panginoon for His goodness. Hallelujah. Praise God. So today, ay pinutol ko muna yung revelation, yung revealing Jesus natin. Pero continuation pa yun, ha? Marami pa. A lot of revelation more about Jesus. But today, because we have a Mother's Day, so kanina, pagkagising ko po, although nasa puso ko na po ito, kanina nagmamadali ako kasi madaling araw na ako dumating, ano? Pero malakas pa rin. Okay, this is a Mother's Day special. And we have a subtitle here that Love Your Mother. Okay, marami kasi sa atin ay habang nandiyan ang nanay natin, parang hindi natin nabibigyan ng pansin sila, no? But let's look on the Bible about how Jesus Christ give value, honor, respect, and take care, love His mother, yung kanyang nanay, no? In John chapter 19, verse 26, it says here, and 27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Ang tagasunod na ito ay si John, the Beloved. So while Christ was at the cross, He think of His mother. At habang siya po ay naghihirap, iniisip po niya ang kanyang nanay. Now, Jesus is on the cross bearing the weight of the sins of the whole world on his shoulders. Yet, He sees to it to make sure His mother is taken care of when He's gone. As God, Jesus is dealing with eternal matters, but as a man, He's showing all of us today how important it is to take care and love our mothers. Alam mo ninyo, lumaki ang Panginoong Jesucristo na nandoon yung kanyang pagrespeto at pakikinig sa kanyang mga magulang. Although Jesus came into this world not comes from the blood of Joseph, but it was conceived by the Holy Spirit. I do believe na sa paglaki ng Panginoon ay ang kanyang nanay ang nag-aruga. Siyempre, isipin ninyo, si Mary ay naghirap sa luluwal kay Lord, no? And she took care of Jesus, katulad ng pag-iingat at pag-aalaga ninyo ng inyong mga anak. And also, I do believe na lumaki ang Panginoong Jesucristo in good stature, sabi po ng Bible,
and even in knowledge. Ang unang-una pong teacher sa mga anak ay walang iba kundi ang mga magulang. Ang mga, lalong-lalo na ang nanay. Ang nanay ang unang magtuturo ng mga bagay-bagay sa mundo sa kanyang anak. Okay? What color is this? Mama. Minsan nga, mama lang, hindi niya pinuturo yung papa eh. Wag papa. Mama. Mama. Si Papa naman, wag mama ha, Papa. Ayan, minsan pag nagkakaroon na competition doon. So, ibig sabihin, lumaki po si Lord na tinuruan ng kanyang mga magulang. And I do believe na talagang ganun na lamang ang sakit na naramdaman ni Mary nung si Jesus ay nasa cross sapagkat nakikita niya na naghihirap ang kanyang anak. No? Okay, so today, you cannot be willfully wrong with your mother and be right with God. Okay? Kaya, kung tunay mong mahal ang Diyos, and yet you disrespect your parents, especially your mother, ibig sabihin, you're not respecting God. Because mothers are precious gifts from the Lord. Malungkot ang lalaki kapag walang babae. Ganyan si Adan noon, malungkot. Nung wala pa si Eva, tiningnan ni Lord tiningnan ni Adam ang lahat ng nilikha ng Diyos at wala siyang kaparehas, kaya nalungkot siya. At nung nakita ni Lord na nalulungkot si Adan, gumawa siya ng babae. Okay? Kawangis niya. Coming from the ribs of Adam. At dito naging masaya ang buhay niya. Kaya nga po, walang kakompletuhan sa buhay ng lalaki kung hindi niya makita yung nawawalang tadyang niya. Amen. Pero kung masyadong malaki yung tadyang na yun at inilagay mo ron, masikip sa paghinga. Kaya make it sure that you have choose the best tadyang for you, mga kalalakihan. Ano? Baka mamaya po ay instead na maging masaya buhay mo, ay maging mapait ang buhay mo. But I do believe, no? Walang aksidente sa Lord. Kung siya na talaga yan. Because God is a God of miracle, kahit mas malaki yung tadyang na yan, because God is a God of miracle, pagkakasyahin niya sa'yo. Amen? Okay, so if your mother is still alive, regardless of your age, okay, and her age, you can love her in these ways that I'm going to tell you today. Are you ready? Again, thank you, mamas. Thank you, mami, nanay, tay. Kasi may itay na nanay pa, no? Yung mga lumaki na wala po, malayo ang mga magulang, o di kaya po ay nauna nang umuwi kay Lord ang kanila pong mga nanay. Now, the number one way to show and demonstrate love to our mothers is love her verbally. Love her verbally. Women needs to hear those words, I love you. When was the last time you say to your nanay, Ma, love you? Hindi dahil sa binigyan ka ng baon, o hindi dahil sa meron siyang ibinigay na regalo sa iyo, kundi dapat every day, okay? Or even there's no occasion. So when was the last time you say, Mommy, I love you? At meron kang pinaghugutan, bakit you say that word? It is a word of love coming from your heart dahil nakikita mo yung buhay, pag-ibig ng Diyos sa'yo sa pamamagitan ng iyong nanay. Alam niyo, kapag ang pinakamaganda na naririnig ng isang tao, lalong-lalo ng mga magulang, I do believe, no? Yung nanay, yung nagsasabi ng, I love you, mommy. I love you, nanay. I love you, inang. Or whatever you call, how you call your mother, saying, I love you. At yan ang laging sinasabi ni Lord din sa atin, no? Kaya nga po, our verse last Friday in Jeremiah chapter 31 verse 3, in the Message version,
God told to the Israelites, no? God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. That's how the Lord loves you. He don't quit. He will never quit loving you. Praise God. Alam niyo, marami pang mga sa ating mga nanay, minsan they feel discouraged and they feel so weak. Pero alam niyo ba na minsan kahit na uugod-ugod na sila, minsan nga hindi na nila kaya, kinakaya nila para sa kanilang mga anak. And grabing pag-ibig ng mga nanay sa kanilang mga anak. Kaya nga, young people, and even not only the young people, not only the children, even the adults. Kahit ikaw ay 60 years old na kung buhay pa nanay mo, lalo na. Dapat every now and then, you always say, now I love you. Nay, I love you. At yan ang sinasabi lagi ni Lord sa atin. Isaiah 43 verse 4, ito ang sabi ni Lord sa atin, you are precious to me, and I have given you a special place of honor. I love you. Alam nyo, the first time na nabasa ko po ito sa Bible, umiyak talaga ako. Kasi during that time, parang walang nagmamahal sa akin. Kasi dumating ba yung time sa inyo na parang walang nagmamahal sa inyo? Parang iniwanan kayo ng mundo. Yung minamahal mo, nagmahal ng iba o di kaya ay minahal ng iba. Ayan. And then, o di kaya ay nireject ka ng mga malapit sa buhay mo because of your faith in Jesus. Because when you receive Christ as your Lord and Savior, there are persecutions, right? Sometimes even your parents or brothers or sisters, your relatives, ay itinakwil ka nila. So, dumating yung time sa akin na even my relatives misunderstood me because of my faith in Jesus and my decision to serve the Lord. Kasi nga, iniwanan ko yung natapos ko sa kolehiyo. Hindi po ako nagpurso sa tinapos kong kurso na siyang kanilang inaasahan para ako po yung maging breadwinner sa kanila. Ano? Kaya lang, that time, ay umaawit ang puso ko ng, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen? And then, nagsasabi na ako ng, I love you, Lord, because you first love me. At nung nabasa ko po itong verse na to, that is the word, I love you. Sabi niya, you are precious to me. I have given you a special place of honor in the heart of God. I love you. Wow. Alam nyo, ang pag-ibig pala, ang salitang I love you ay nagpapalakas doon sa tao at nagbibigay ng comfort doon sa tao na minsan ay nalulungkot, no? O di kaya ay they feel weak. Doon po sa ibang version, sa message version, dito po sa Isaiah 43 verse 4, sabi ni Lord, because I am God, your personal God, the Holy of Israel, your Savior, I paid a huge price for you, all Egypt with rich Cush and Seba thrown it. That's how much you mean to me. That's how much I love you. Wow. How much I love you. Ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Again, how can we demonstrate love also to God? One way is to take care and also to appreciate yung mga regalo ng Diyos sa atin. And one of the greatest gift of God sa atin is our mother. Siyang ginamit ng Diyos para tayo po ay mailuwal sa mundong ito. Could you imagine? Kahit gaano kasama ang nanay mo o po pwedeng ang nanay mo ay iniwan ka nung ikaw ay nailuwal. Kasi may mga ganong experiences eh.
iniwan. O di kaya sabihin na natin na may kwento pa nga na iniwan sa basurahan, napulot lang ng iba tapos lumaki. Kaya yung bata, habang lumalaki siya na may sama ng loob sa kanyang nanay. Alam po ninyo, we have to give thanks to God because anuman ang kalagayan nila, anuman ang naging buhay nila, still sila yung ginamit ng Panginoon para po tayo mag-exist sa mundong ito. Amen? Kaya po, yung mga nanay, tatay at mga anak na nandito na merong sama ng loob, bitterness, o kaya sabihin na nating heartaches sa kanilang nanay, mamaya-maya lang, please say to them, Nay, I love you. I love you. Habang ako nga po'y nagtatype kanina, naliligo, sabi ko, Lord, maraming salamat po sa nanay ko. Maraming salamat rin sa misis ko, sa asawa ko. Hindi pa ako nagpapasalamat sa kanya. I love you, sweetheart. Wow. Kasi kita mo yung mga sakripisyo nila. Amen? Okay, so one way to show love to your nanay is I love you, saying I love you. And number 2 is love her physically. What's this mean? When's the last time you gave her a big hug without her asking for it? Yung bang bigla mo na lang sang niyayakap, no? Just to show love. Okay? Or a kiss on the cheek, or a neck rub, no? Or just sat on the couch and held her for a change. Yung bang niyakap mo lamang siya. Pagpapadama kasi yun ng pagmamahal. Okay? That's how physically you can give, you can show your love to your mother. Praise God. Alam nyo, she's the person or the first person who ever touched you. She wrapped you up in her womb for months. Could you imagine that? And you came out, and first priority was to hold you. And she cuddled you, stroked your head, rubbed your feet, held your little cheeks against her, gave you a finger to grasp. In love, she did all these things, including grooming you with a lick thumb. Nalala ko po yung mga anak ko, nung maliliit pa sila. Minsan, gagaling mo sa trabaho, pagod na pagod ka, di ba? Paggising mo na madaling araw, si Mrs. nandoon, inaayos niya yung mga bata. Minsan nga, ang mga nanay, kahit antok na sila, pagod, still, nandoon pag umiiyak ka, tinatapik ka, o kaya inihele ka. What a good touch. Amen? The touch of a mother. At a touch of love. Ipinapadama niya. And even yung kanilang ilong, no? They rub it to your cheeks minsan just to show love to you nung bata ka. Ganun po sila magmahal sa atin. Kaya tayo naman ngayon, we can show love to them by physically hugging them, okay? Yung bang tapikin din natin sila. Kasi minsan, akala nila, lalong-lalo na yung mga may edad na akala nila parang pinandidirian na natin sila. No? Just love them. Kasi akala natin, minsan kasi kapag gaganon, sila pa yung nag-iisip na ganon. Siguro, hindi mo ako malapitan, hindi mo man ako mahalikan, o di kaya hindi mo man ako mayakap dahil nandidiri ka sa akin. Kailan niyo huling niyakap nanay niyo? Alam niyo, yakapin niyo sila habang buhay pa sila. Amen? Maging sa kabataan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, parang corny sa kanila yung magsabi ng I love you, mommy. At saka yung yakapin niya ang mommy niya. No? Yung pagyakap mo sa nanay mo ay
isang malaking encouragement na yon, lalo silang lumalakas. Maganda yung yung maganda yung mataas ang grades mo, mataas yung magandang performance mo sa school, natutuwa sila. Kaya lang yung ibang mga kabataan, parang ginagamit nila yung para alipinin nila yung kanilang mga magulang. Ano? Mataas grades ko dapat itaas mo rin ang allowance ko. Maganda performance ko Para bang ganon, although yung nanay kasi natutuwa, pero dapat wag natin silang alipinin, no? Okay? So, just hug them. Sabi nga, habang buhay pa sila. Nung kami nagtatrabaho, naalala ko lang, kasi syempre parents yung tatay ko. Sabi nung isang katrabaho ko, ay ang palad ninyo, kasama ninyo ang papa ninyo na nagtatrabaho, araw-araw sa bahay ninyo. Ako, kahit anong gawin ko, wala nang tatay ko. Hindi ko na maipakita. Gusto ko mang siyang yakapin, wala nang nanay ko, gusto ko mang yakapin, hindi ko na magawa. Amen? So, your hug, your haplos sa kanila, yung tapik sa kanila, no? At minsan nga, pwede mo pang isayaw siya ay pagpapakita ng pagmamahal at kinakailangan, pagpapalakas na rin sa kanila. Kasi inspirasyon nila tayong mga anak nila. Amen? Praise God. Hallelujah. The Lord loves us. Number 3, love her patiently. Ito po. Mothers have an incredible job with no pay. Tama? Sino dito ang asawang lalaki, sinasahuran nyo yung asawa nyo dahil naglabas siya ng damit ninyo, naghugas siya ng pinagkainan ninyo, palit siya ng mga bedsheet ninyo, no? Nag-prepare siya ng pagkain sa inyo. Binabayaran nyo ba? Kayong mga anak, na-appreciate nyo ba yung ginagawa ng nanay ninyo? Bubabangon sila ng maaga. Okay? Pero ito matindi. They have a lot of works doing in home. Mula madaling araw, paggising, hanggang gabi na, minsan tulog na tayo, nagtatrabaho pa rin sila. Pero anong sabi ng komunidad sa kanila? No position in the business world compares to the physical, emotional, and spiritual commitment she has in the motherhood. Anong sabi? Anong conclusion? No occupation. Wala silang trabaho. Anong sabi ng mundo? Jobless. No work. At minsan yung mga walang trabaho, ang tingin ng mundo ay parang walang contribution sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. At minsan, may mga anak na sila na yung nagtatrabaho at kumikita ng pera, mas mataas na tingin nila sa sarili nila kaysa sa mga magulang nila, maging sa nanay nila. Na yung nanay naman, natutuwa na nakapasok na nung anak niya sa trabaho, nung walang trabaho yung anak niya, siya yung nagpe-pray kay Lord, siya yung nagpe-prepare ng kanyang mga kailangan, pero nung sumahod, hindi man niya naalala yung nanay niya. Amen? Parang ganyan tayo kay Lord minsan eh. We are praying to God for job, we are praying to God for promotion, we are praying to God for everything, asking for blessing, pero nagkaroon tayo ng blessing, nakalimutan ng Diyos. So, yun yung mga failures natin. Noon, ganun tayo. Pero ngayon, hindi na. Nasa biyaya na tayo eh. Amen? Praise God. Walang nag-amen. Okay. So sabi, no occupation daw sila, pero ito po trabaho nila. Okay. She, your mother, rises up at break of day, and through her task she raises. She cooks the meal as best she may, and scrubs the children's face, while school books, lunches, homeworks, too, all need consideration. And yet, the census man insists she has no occupation. Minsan nga, maski yung assignment ninyo, sila pa gumagawa. Di ba? Ang dami na nilang ginawa araw-araw. Luto. At walang katapusang luto ng agahan, walang katapusang luto ng tanghalian, walang katapusang luto
ng dinner, minsan siya pa magpe-prepare. Siya pa ang nagtitimpla lagi ng aking kape at saka tsaa. Tapos pagagalitan mo pa kapag napasobrahan ng tamis. Napagalitan mo pa kapag kulang ng asin yung ulam, no? Could you imagine, kayo lumagay sa kanila, mga anak. Kayong lumagay sa sitwasyon nila. Kaya kapag tinitingnan ko, sa nakikita niya, kapag nakita niyo yung mga bagay na ganito, hayaan niyo man lang, nanay, mahal kita, love you, anak. I love you, mommy. Pag nakikita niyo na ganon, minsan nga, nakikita niyo pagod na pero ginagawa pa rin niya. That's the heart of a mother. Wow. What a precious gift we have. Grabing regalo ng Diyos sa atin. Kumuha ka ng katulong. Babayaran mo. Di ba? Kaya ang papalad nating mga lalaki, hindi tayo nagbabayad sa kanila. Yung magmamahal sa atin, pumunta ka sa beer house, kumuha ka ng babae, ang mahal. Pastor, magkano ba? Hindi ko alam, hindi ako kumuha nun eh. Di ba? Oh. Grabe, no? Grabe. Kaya mga anak, mga kabataan, think about this. Kaya nga, si Sister Ceres kanina, ang dami na niyang trabaho sa bahay, ihahatid pa yung anak. Pagdating niya, maglilinis. Pagkatapos maglinis sa bahay, magluluto na naman ng ibabaon niya sa'yo dahil babaunan ka na naman sa school. Pagdating ng hapon na naman, susunduin ka sa school. Could you imagine the heart of a mother? Hallelujah. And yet, sabi ng mundo, walang occupation, walang trabaho, jobless. So when breakfast dishes all are done, she cleans the rooms up one by one, with one eye watching a baby. The mending pile she then attacks by way of variation, and yet the census man insists she has no occupation. Naalala ko nung malilit pa yung mga anak ko, naglalaba ang misis ko, nagluluto. Ano nga multiple job eh. Naglalaba, nagluluto, ayan. Tapos tinitingnan yung anak, ayan. Yung anak yung asawa na malalaki nandun nanonood ng TV. Ano ba 'yan? Di ba? Buti lang hindi ako ganun. Amen. No. Ako nun, sinasabihan ko si Mrs., no? Sabihin ko si Mrs., ako na, matulog ka na, ako na mag-ehele dyan. Ako na mag-ehele kay Joshua. Ayan. Oh, could you imagine, ha? Actually, hindi ako, sa totoo lang po, wala masasabi si Mrs. sa akin dahil talagang, ako ang nagpupuyat, lalong-lalo na mga bata, kapag mga baby pa lang sila, di ba, araw nila paggabi. Oh. Meron pa yung inihele mong ganon, ginaganon mo, tahimik. Eh dahil siyempre, ikaw ay pagod na, di ba? Uupo ka, ihele mo pa rin. Ay, iiyak, gusto niya nakatayo ka. Minsan nga, ikaw naman. And I really appreciate mothers because kahit na pagod na sila, they do all their jobs. No? Kaya appreciate them. Eto pa, minsan nga, ako, basta I have a lot of time pa at may time pa ako. Pero most of the time, ako po yung nagpaplantya ng sarili kong damit. Pero yung mga magulang, sila yung nagpaplantya sa kanilang mga nanay, sa mga anak nila. Kaya mga anak, dapat matutunan yung labhan na ng inyong mga sariling mga damit. Binata ka na, tapos yung brief mo, ipapalaba mo pa sa nanay mo. Ano ba yan? Diba? Lahat. Dapat matutunan yung labhan naman sarili nyo, tulong nyo na yan sa kanila, sa kanya. So she irons for a little while, then presses pants for daddy. She welcomes with a cheery smile, returning last and laddie. A hearty dinner. Next, she cooks. No time for relaxation. And yet, sabi na naman ng mga census, no occupation. Mabuti nga dito sa medyo urban areas,
Wala nang wawalis-walisan na bakuran. Sa amin, sa probinsya noon, grabe. Ang lawak ng bakuran na wawalisan. Walang pahinga talaga. Siguro, kaya nga yung iba, parang magpapahinga na lang kapag tumigil ng tumibok ang puso nila. Huwag naman po sanang ganon. At huwag niyong sasabihin na kapag tumigil na ang tibok ng puso nila dahil sa kapaguran at pag-aalinga, pag-aaruga nila sa inyo, saka nyo lang sasabihin, I love you, Mommy. I love you, Inang. I love you, Nanay. Saka mo lang siya yayakapin. Habang meron pa pong panahon, love them, say I love you. Dapat everyday naririnig nila sa inyo yan. I-inspire sila. Tuwing nagtatawagan kami ng mami ko, Mamang, I love you. Kasi parang awkward sa lalaki kasi magsabi ng I love you, lalo na kapag malaki na, sa nanay niya. Parang sa kanya, hindi bagay sa kanya. Parang, ang mga lalaki kasi merong ganitong kaisipan, hindi, alam na niya yun. Basta kahit di ko sinabi, alam na niya yun. Anong alam na? Dapat sabihin mo. Amen? Ayan ang bukang bibig nating nasa biyaya. At yung yakapin. Si Joshua, lagi niya akong niniyayakap. No, ngayon, ako na yung mayakap sa kanya. Big fool, no? Diba? Kayo na yung hindi na yung, alak, alika nga dito, yakapin mo ako. Huwag nang ganun, dapat kayo na yung magkukusa. Mami, love you, Mami. Thank you, Mami, ha? Pengin baon. Huwag yung sa kanyo lang lalambingin kapag may kailangan kayo. Katulad ng mga wala sa Panginoon, yung nanay nila, dahil malaki ang pensyon, pinag-aagawan. Ay, dito muna si Mami, dito muna siya. Kahit kailangan naman, kami yung nagmamahal sa kanya di ba? Pag walang pensyon, ay, kunin mo muna si Mami. Ay, kunin mo nga muna si Mami dito. Ay, naku, ikaw na lang, busy ako, Yung bang itinatakwil dahil walang pakinabang. Ang sakit nun. Sabihin ko sa inyo, pag di nyo ginawa yan, tatanda rin kayo. Pero alam po ninyo, ngayon pa lang, you have to show love to them. So, in spite of all she does for us, we often become impatient. Naging impatient tayo. Minsan, konting kamali lang, pinapagalitan pa. Kaya nga ako pinapagalitan ko mga kapatid ko pagka nagsasalita sila ng bad words sa nanay ko. Sabi ko, wala akong karapatang magsalita ng ganyan kahit nagkamali ang magulang natin. Sino ka? Pinaghirapan kanyang palakihin, and yet magsasalita ka ng ganyan. Your disrespect to your parents, especially to your mother and father, of course to your father and mother, is your disrespect to God. Lalong-lalo na kung ikay mananampalataya na. No? Love her patiently because she's tender to your needs is no reason to take advantage of her. It's reason to be patient and to love her all the more. Hallelujah. Now, number 4, love her attentively. Mothers, listen as you pour out your heart. Ang isa sa hinahangad ng mga nanay sa atin ay yung bang lumapit ka sa kanya at makinig. Makinig ka sa kanya, makinig ka sa kanyang payo. Alam niyo ba na maraming mga pag lumaki na ng konti yung mga kabataan, minsan lalo na di pamilyado na. Wala, hindi na nila pinapakinggan, parang lagi na silang mas magaling. Dapat nga mas maganda nga hingan natin sila ng opinion. Mami, ano pong masasabi po ninyo dito? Ay, si Mami, parang ipinanganak nung alam mo, mababa pa kasi nung ulap ng pinanganak. Kaya hindi na uso yan ngayon, yung mga Hindi, yung disrespect ba? Para bang, dahil ikaw yung nakapag-aral, higit ka nang magaling sa kanila. So, love them attentively. Alam niyo, ang mga nanay, pag nagsalita ka sa kanila, minsan nga, kahit nasaktan mo sila, kahit gumawa ka ng kalokohan, still, ipinagtatanggol ka nila sa karamihan. Halimbawa,
Tatanungin nila, kumusta yung anak mo na to? Ito ba, halimbawa, nahuli ka, no, ng kagawa ka ng krimen. Alam niyo ba, sasabihin pa rin ng nanay, ay, mabait na bata yan, siguro napilitan lang. Pero alam po, mabait na bata yan. Ako nagpalaki dyan eh. Pinagtatanggol pa rin kayo. Tayo. Amen? Kahit na anong kalokohan ang ginawa ng mga anak nila, kapag tinanong sila ng sinasabi, hindi, mabait yan, yung anak mo na yan. Siya na lang ang naniniwala na mabait yung anak niya. Ganyan ang nanay. She has a sympathetic ear and always has. And even as an adult, you've gone to her when you want someone who will really listen and understand. Naalala ko yung lola ko, no? Meron akong tiyuhin, kapatid ng airpad ko, nanay. Naghihirap yung tiyuhin ko bago siya nalagutan. Sabi niya, anak, sabi niya ganon, Ernesto, anak, kumusta ka na, anak? Ba't ka nagkakaganyan? Na umiiyak yung lola ko. Yung naman anak niya, sabi niya, wala. Mamamatay na, ganun pa rin. Maski nung yung tatay ko, yung papa ko, matanda na, 90 plus years old. Pupunta doon sa kwarto ng papa ko noon, tatanungin niya, kumusta ka, anak? Talagang yung caring niya bilang ina, nandoon pa rin. What a heart. Amen? Kaya i-treat nyo naman sila. She'll always be on your side. Yan ang nanay. Hallelujah. Okay, number 5, love her gratefully. Punong-puno ng pasasalamat. She needs a sincere thank you, and not just today, but from a genuinely thankful heart when least expected. Say thank you lagi. Ma, thank you ha. Lahat ng mga ginagawa nila sa inyo. Mang sarap nito. Itong luto mo, grabe. Masarap kahapon pero mas masarap ngayon. Ang galing mo, ma. Alam niyo, kapag ina-appreciate natin sila, ano yun? Kahit pagod na pagod sila, lumalakas sa mga yan. Di ba mga mamis? Lalo kapag binibigyan kayo, di ba? Oh. Oh, dapat lang. Alam niyo, pagpapakita ng pagmamahal yon. Hindi, si mami naman malakas pa eh. Si mami, hindi. Kahit malakas pa yan, kahit mas malaki pa ang kita niya kaysa sa iyo, kahit mas malaki pa income niyan, kahit maliit na bagay lang yung binigay mo. Limbawa, sumweldo ka ng 3,000. Binigay mo sa kanya yung 1,500. Katuwa niya. Amen. Anak, anong gusto mong ulam? Amen. Minsan nga, yung ibinigay mo sa kanya, gagastusin niya rin lahat para sa iyo eh. Di ba? Ganon ang nanay. Pero at least, kasi nga, gusto mo siyang bigyan ng kasayahan, pero alam niyo ba na ang nanay, higit pa na mas gusto niya maging mas masaya ka. Kaya laging sinasabi ng misis ko yan. Kapag may pera siya, sabi niya, alam mo ba lahat ng pera ko, ginastos ko yan, ganyan. Sabi ganon. Oo, i-account niya kasi nga, papalitan ko. Amen. Hindi. Talagang yan, buong-buo yung kanyang puso. Wala siyang, yan. Kaya grabe yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Minsan nga, bibilang ko si Charis. Magagalitan ako niyan pag di ko rin bilan si Joshua. Kasi sabi niya, parang si Charis lang ang anak mo. Ayan, di ba? Praise the Lord. So, gusto niya na makita na pantay-pantay ang pagtrato sa mga anak. At minsan nga, medyo yung dihado. Kasi dyan, limbawa si Joshua, dihado minsan. Mas bibigyan niya ng pansin yan. Ganyan tayo kay Lord eh. Yung mga parang merong kapansanan sa atin, yan, binibigyan ni Lord ng pansin. Kaya ang tawag doon ay special child. Special ang treatment ni Lord sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga arugain at kalingain, special mga yon. Special child. Eto na. Number 6, love her generously. Merong pagbibigay. There's nothing too good for her. We could never repay her, but we ought to die trying before she does. She didn't spend on herself unless all your needs were met.
She could easily do without, and now it's time for her to have something she wants. Natutuwa ako minsan, grabe, very touchy sa yung mga napapanood ko minsan na kahit na matanda na uugod-ugod na sa mga nasa probinsya, pumupunta pa rin dun sa ilog, kumukuha ng kung ano-ano, mayroon lang makuhang maibenta para sa kanilang mga anak. Now, parents, especially you, young people, mga adults na meron pang nanay, mga nakikinig, nanonood po sa atin, at maging sa atin po lahat na nandito. Be generous to your mother. Dapat nagbibigay kayo. Hindi yung, alam nyo na may pera nanay nyo, siya, kayo pang humuhot-hot sa kanya. Ibang kayo pang laging, nay naman, diba? Tapos meron din kapatid na ganun din ang puso. Ikaw naman, kala mo talaga, hindi ka naawa kay nanay. Malis ka nga rito, maawa kay nanay, siya nga dapat tulungan eh. Nung nakatalikod, nay, kung sa akin nang bigyan, nay. Pare-parehas sila, no? Pero alam mo ninyo, kahit may pera ang nanay nyo, dapat nagbibigay kayo sa kanila. Tinitreat natin sila. Amen? Love them. Love them. Before it's too late. Give unto them before it's too late. Hindi yung kapag namatay sa kamo, ipakita yung pagmamahal mo sa kanya, bibila mo ng mamahaling kabaong, mamahaling bulaklak, mamahaling karo. Paano pa niya ma-enjoy mga yan? Amen? Para ipakita naman natin ang pagmamahal natin sa nanay natin. Mamahaling damit. Alam po ninyo, hindi na niya ma-appreciate yun. Habang buhay pa siya, ipakita ninyo. Ipakita natin. As long as we have appreciation natin sa kanya. Be generous to them. Amen? Praise God. And number 7, love her honorably. With honor. Don't ever speak something, a word that hurts them. Isa sa natutunan ko mula noon, ay yung magsalita ka na para bang, lalo na kapag ikaw nang bumubuhay sa kanya, don't speak a word na susugat sa kanila. Lalong-lalo na kapag medyo may edad na, matampuhin na mga yan. Kasi nga, alam nila na malapit nila ang kanilang paglisan sa mundong ito. Diba? Yung even your action, yung wag kayong magsasalita ng parang galit ka sa kanya. Si nanay naman tapos kung ano lang, even minsan yung action mo pa lang, nakakasakit na sa kanila eh. Just love them. Amen? Lalong-lalo na kung tayong mga mananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. May pangako yan. This is the commandment that has a promise. Sa lahat, even in the 10 commandments, ito lang po yung kautusan na merong pangakong pagpapala, mahabang buhay at maunlad na pamumuhay if you gonna honor your mother, your parents. Kaya ang mga anak na walang respeto sa kanilang mga magulang kahit sila umunlad ng umunlad ay walang halaga sa mata ng magulang at sa mata ng Diyos. I tell you. Pero sa atin, you have to honor them. Praise the Lord. Honor. Lahat ng sinabi ko dito ngayon, kung hindi nyo pa ginagawa noon, practice them. Say, I love you. Just hug them. Just be patient to them. Appreciate what they are doing. Say thank you. And again, just give them honor. And, i-treat natin sila palagi. Hallelujah. Hindi, yung pakainin natin sila ng masusustansya, habang nakakain pa sila, malakas pa sila. Hindi yung kapag merong may sakit na hindi na makakain, saka mo bibilhan ng Nay, kain po kayo, Nay. Hindi na nga niya makain Tapos saka mo bibilhan. Habang malakas pa siya.
Amen? Be friend with them also. Now, if the husband is the head of the home, then the mother is the heart of the home. Don't break her heart. It is the only one of the 10 Commandments, okay, which includes a built-in promise of blessing. Yung pagrespeto mo sa kanya. Hallelujah. This is our prayer today. Lord, help us never to be too busy for mom. If you could take time and great effort for her on the cross in your death, help us to love her while we have her in our life. Tulungan mo kami, Panginoon, ano man ang mga pagkukulang namin. Church, pwedeng hindi tayo naging perpektong mga anak sa ating mga nanay na mga nakaraan, pero this is now the time that we have to show love, demonstrate love, be grateful to them, and be generous to them. Mga young people, kahit wala pa kayong pera kasi wala pa kayong hanap buhay, yun lang pagtulong ninyo sa kanila sa bahay, pagsabi ng I love you, Mami, pagod ka ba? Imamasads kita, Mami. Ayan. Lahat ng mga yun ay demonstration, pagpapakita ng pagmamahal. Amen? At kapag kayo nagtatrabaho na at meron ng huwag kayong maging mayabang sa kanila na para bang kayong nagpalaki sa mga magulang ninyo. Lalong-lalo na kapag nakagawa ng konting pagkakamali. Amen? So love them. So mommies, thank you so much for your lives. Thank you. Sweetheart, I love you. Thank you. Mami, si mami ko. Ma, I love you so much. Thank you for your life. You are all precious and you are the precious gift of God in our lives. Hallelujah. Sambahin nga natin ang Panginoon sa buhay ng mga nanay. Pero gusto ko po, habang nagpe-prepare ang mga young people, pwedeng tumayo yung mga nanay. I will pray for you. Yung mga nanay po, pwede bang pumunta dito yung mga nanay para makita kayo ng mga kapatid po natin. Yung mga mothers po natin. Come on, mothers. Mothers. Ayan, dito po kayo. Yun po mga nanay. So, sila po yung mga magagandang nanay po dito po sa EIG na nandito ngayon. Although marami pa pong mga nanay na nasa kanilang mga tahanan, dahil nga po limited lang ang ating pagtitipon. So, these are our mothers. And you also, mothers, na nandiyan po sa inyong mga live stream, we appreciate every one of you. And we thank you for your sacrifices. Napakalaki ang contribution ninyo sa mundong ito. Kung wala kayo, this world has no light. Has no life. Why? Because ang mga nanay ang ilaw sa kanilang mga tahanan. Although Christ is the light, but when it comes to help, okay, in this world, ang mga nanay po ang buhay sa ating mga tahanan. Thank you. Praise God. Hallelujah. Shall we extend our hands? Tumayo nga tayong lahat, congregation. And then itaas po natin ang ating kamay sa kanila. Hallelujah. Okay. Thank you so much. Lapit po kayo, hindi kayo makita sa Yan, okay. Okay, so taas po ninyo mga kamay ninyo bilang pandanawing pagsuko ng inyong mga buhay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga nanay na ito. At sa lahat ng mga nanay na nasa kanilang mga tahanan, sa lahat ng nanay na nanonood sa live stream, Lord, thank you so much for their lives, O God. Grabe ang kanilang sakripisyo sa sa araw-araw na buhay po namin. Araw-araw na pagbibigay nila ng lakas, pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay,
pagkalinga, pag-urogo sa mga bata. Yung iba po mong Panginoon ay nagtatrabaho sa ibang bansa, iniwan ng kanilang mga anak para lang sa kanilang mga anak din. Oh, what a sacrifice na ginagawa ng mga nanay. Salamat po, Diyos. I pray, give them more strength, O God, and let them have that joy in their heart doing their job. At hayaan mo, Panginoon, na ginagawa nila ang lahat ng ito out of joy and out of gratitude to you, sapagkat ikaw ang nagbigay sa kanila ng puso para magmahal sa amin at sa mga anak nila, Panginoon. Lord, I bless them. I declare good health to them. And I cancel every sickness and diseases into their bodies, Father. Thank you so much for strength, wisdom, healing, a strong body, a healthy spirit, and a sound mind, Father God, unto them in the mighty name of Jesus Christ. God, thank you. Thank you so much, Lord. Thank you so much, so God. I bless them, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede mo bang ganito pagawin natin, just say to your mother, kung nandito yung mga anak, you can come here and say, I love you, Mommy. And give a hug. Give them a blessing if you have. Pero yun lang hug ninyo, that's good enough. Amen? Praise God. Okay lang ba? Okay. Ilayo mo ng konti yan para makita tayo. Ganun mo ng konti. Hindi, ganun mo ng konti yan. Okay, so habang inaawitan tayo, meron ba tayong awit? Yan. I love you, Mommy. Mama, salamat po. Ha? Okay, so meron daw silang prepare na video, pero eto po, gawin muna natin. Just say thank you to them. Kung yung mga nanay ninyo nandito, kung wala naman, edi lahat i-appreciate natin sila. Okay. Thank you so much for all your lives. Praise God. Hallelujah. Walang mga bata rito? Okay, yan si Mami. Okay, thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Thank you po. Salamat po sa buhay. Salamat. Okay, so meron daw i-prepare na video yung mga young people sa inyo. Okay, thank you so much, mommies. We love you. Thank you so much for all your lives, So, bago po tayo, siguro, pwede na ba natin i-play? Okay, panoorin po natin yung videos na i-prepare ng mga young people po sa inyo. My simple Mother's Day message. Dear Mother, you have shown me true love without limits. I just want you to know how blessed I am with a mother as
grateful I am for you and for all you do. Thanks for being there through the tears, laughter, and dirty diapers. Thank you for all that you've done for me and for our family. Life has never been perfect. It probably never will, but I will never ever lose hope. Because I know you will stand by me, even if the whole world falls apart. No matter where I go or what I do, I treasure for the rest of my life. Thank for you for unconditional love, and thank you for teaching and inspiring me. I wish you a lifetime of love and happiness. You are mother, but to your family, you are the world. Happy Mother's Day! You are mother, but to your family, you are the world. Happy Mother's Day! Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So again, thank you so much, mothers. And sana po sa lahat ng mga young people and even to all parents na merong pang mga nanay ay simulan po natin na ipamuhay yung pong narinig po nating mensahe ngayon. And we create a very happy world, a very happy home because we are appreciating and we are caring, loving our mothers. Amen? And this is the family that God wants to have here on earth. Para sa taanan po natin, maipakita po natin ang pagmamahal sa ating mga magulang. Sapagkat sila ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. So, in their mistakes, we have to love them and we have to show patient and appreciation to them. Amen? Praise God. Pasalamatan natin ang Panginoon. Muli, tayong lahat ay tumayo na at magpasalamat sa Lord. Before we, siguro, we close, ay magbigay muna tayo. Okay, so lahat po ng mga nandyan sa tahanan nila na wala rito, no, you can send your offering and tithes sa ating pong dito po, on your, even in GCash, no? Pero sabihin niyo, pag sinend niyo po sa GCash, that is a tithes and offering para alam po natin. Okay, God bless you as you give and worship the Lord with your finances. Every child will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Pwede po ba lahat tayo ay tumayo at magpuri sa ating Diyos? Every child will see your glory. Every nation will bow. Every nation bow before you. All our treasure, Lord. All our treasure turns
is our God, ever rejoicing, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love or restraint. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Sabay-sabay po tayo. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como tú es, oh Dios. No hay nadie como tú es, oh Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love or restraint. This is our God, ever rejoicing. Praise Him in glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love or restraint. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like our God, no one, Lord. There is no one like our God. Declare, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como tú es, O Diyos. No hay nadie como tú es, O Diyos. There is no one like our God. 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 Yes, Lord God, there is no one like you, Lord. Wala kang ang katulad. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. Sige po, isa mga po muling malakas sa palakpak sa ating Diyos na bahay. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Lord God, sa natapos na gawain mo. Tunay nga na matagumpay ang iyong gawain, Lord God. Yes, hallelujah. And Lord, sa aming saglit na paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, sa aming mga sarili-sariling tahanan, tunay nga, Lord, na yung protection mo sa bawat isa, Lord God, ay allow mo na maranasan namin. Tunay nga, Lord, salamat sa buhay ng aming mga nanay, Lord. Tunay nga na dapat namin silang pahalagahan. Dapat namin silang mahalin dahil sila ay iyong biyaya sa amin, Lord. And Lord, salamat nga po muli, Lord God, sa araw na ito, Lord. Tunay nga, Lord, na walang sawa kaming magpapasalamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa pagsama mo, sa biyaya mo, Lord. And Lord, tunay nga, Lord, na sa iyong pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pasasalamat, pinakamataas sa pagdakila sa iyong matamis na pangalan. Yes, in Jesus' name, amen and amen.